Guys, welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Ace of Wands in reverse. The Lovers. Hindi ka ganun ka-passionate, ka-driven, ka-active. Hindi mo gaano dinidesire na ma-unite ka ng person. Kasi defensive ka. Ayun o. Kaya hindi mo wini-wish o hinihiling na ma-unite kayong dalawa. Maaaring may sama ka ng loob sa tao na yan. Hindi mo hinihiling na mag-offer siya ng cup of love. Na wini-wish, no? Kasi defensive ka eh. Ano pa ang in-embody mo energy ngayon? Wow, love. Full of love. Busilak ang puso mo. Maliwanag ang aura mo. Napaka puti, pure, and may mga nag-transform sa'yo. Oh, full of emotion, full of love. Ganyan. May mga nagbago sa'yo. Ano pa? Para bang from a cocoon into a butterfly. Pagka ganito may mission ka nito eh. May mission ka ba? Meron eh. Meron. Anong mission mo? Ito na. Ito yung mission mo. Yung mamuhay ng abundant. Ganun ba yun? Hindi. Yung mag-share na abundance. Yung mag-share na abundance. Yun ang mission mo. Ang mag-share na abundance. Abundance of love. Abundance of food. Abundance of food. Kung nakita nyo, ang dami, no? Parang cornucopia to. Ayan, no? Na tuloy-tuloy yung labas dyan sa cornucopia ng mga pagkain. Yun. No? Na mag-share ka ng abundance of food sa animals at sa mga tao. Pati sa mga tao. Pati sa mga tao. Oh, abundance of food daw. Ano yun? Kung hindi abundant yung buhay mo, kung hindi masagana, bibigyan ka ng parang cornucopia na tuloy-tuloy ang kasaganaan para hindi cornucopia. Bibigyan ka ng abundance, ng source of income na hindi nahihinto yung pasok ng grasya sa'yo. Ganun ba yun? Ganun na nga. Ganun na nga. Na tuloy-tuloy yung kasaganaan sa buhay mo at may share mo yun sa iba. Yung ganun. Tama. Yun na nga. Kasi busilak naman ang puso mo eh. Kasi ikaw lang talaga ang meant para sa ganyan, no? Mari kung meron pang iba, no? Pero yung ganyan na mission mo ay sa'yo lang yan, no? Kaya nga para sa'yo yan, mission mo yan eh. Kasi may busilak ang puso. Busilak ang puso mo. Only yung mga pure-hearted, kind-hearted, yung nakakagawa niyan. Hindi yung mga greedy. Pwedeng tutulong, magbibigay ang mga greedy, ang mga sakim. Pakita ang tao lang. Para mas malaki ang kapalit. Para may kapalit yun. Pero ikaw, kahit walang kapalit yan. Share food. Siguro mga pagkain talaga yan, guys.
hindi pera, mga pagkain. Katulad sa mga animals at sa mga taong nagugutom. Ayan. Yan. Anong darating sa'yo from heaven? Parang makikilala mo ng gusto yung sarili mo. Ano yung mirror mo? Mirror or twin flame? Mirror mo pala or twin flame mo ang darating sa'yo. At mukhang emotional yung mirror or twin flame mo. Ito ba yung energy ng twin flame or mirror or queen of water? Emotional siya, sensitive, intuitive din kasi queen of water. Sensitive yung feelings niya yun. Mirror or twin flame mo. Yan. Na tao. Siyempre tao yan. Parang bigay lang ng langit sa'yo. Makikilala mo na siya or else kung nagkakilala na kayo, ma-reunite kayo. No? Kung hindi pa kayo nagkakilala, magkakilala kayo. Mag-meet kayong dalawa. O basta hanap na lang ng paraan yung tadhana niyan. No? May paraan o may way ang God para magkita kayo, para magkakilala kayong dalawa. Ayan. Pero kung nagkakilala na kayo, magkakaroon ng reunion sa inyong dalawa. Ayan. Sino yung mirror mo? Ano yung energy ng mirror, twin flame mo na yan? Maliban sa Queen of Water. Ace of Pentacles. Prosperity. So, ibig sabihin, prosperous yung buhay nito. Stable, secured. Masagana. Nag-grow yung kanyang income, yung kanyang kinikita. No? Ano pa? Na-attract niya yung mga opportunities. There's growth. Stability, secured. Firm, kasi pentacle yan, buo, firm. Kung hindi man firm, stable, secured. Si pentacle, lalo financially for sure. Ano yung tungkol dito sa twin flame mo? Ano mangyayari sa inyo? Union? Hindi union. Ano mangyayari sa inyo? Reunion? Hindi reunion. Kundi, ano yan, magkikita kayo. Magkikita kayo. Hindi lang union or reunion. Kundi magkikita kayo face to face. Ayan ako dahil nito. Mawala na yung blockage. Yung hadlang. Yung mga nag-create ng mga illusion. Kasi may illusion dito, no? Harang, hadlang, mga deceit na ginawa ng iba para hindi kayo magkita, para hindi kayo mabuo o magsama. Ngayon ay magkikita na daw kayong dalawa. Face to face, kagaya nitong dalawang seal. Ayan, face to face. Magkikita na kayong dalawa. Makikita nyo na yung isa't isa. O makikita mo na. Bakit hindi mo pa nakita yun sa personal yung twin flame mo? Hindi. Ayun, dalawa na naman, oh. Tingnan nyo, guys. Medyo pagod lang talaga ako yung matamlay. Reading ko ngayon. Pagod ako kasi napabayan ako eh. Ayan. Magkikita daw kayong dalawa. Ayan, oh. At magiging masaya kayo together. At active, bold, and daring. Positive. Ganon. Magsasucceed to. You will find happiness sa piling ng isa't isa. You will be happy. Oh. There's happiness here. Ayan. Mawala na yung mga illusion na magitan sa inyo.
Magkikita na kayong dalawa, guys. Yung mag-create na deceit ng iba. Mawawala na yan. Magkikita na kayong dalawa, face to face, kasi hindi mo pa siya nakita. Ma-attract ka kaya sa twin flame mo na yan pag nagkita kayo. Oh my gosh, oo, ma-attract ka sa kanya. 6 of Cups, reflection, makikita mo yung reflection mo. Katulad nito, parang nananalamin ka lang. Ano yun, magkahawig yung mukha ninyo ng twin flame mo? Bakit parang hindi naman? Siguro lalo pag nagsama na kayo, mayroon kayong mga similarities, ganun. O hilig, pareho kayo ng hilig, pareho kayo ng ugali. Pareho kayo ng ugali, oh my gosh. Kunwari kung bata isip ka, no? Kasi maraming bata isip eh. Bata isip din siya, ganun. Hindi. Kunwari ay, basta magkapareho kayo ng ugali. Hindi naman yung sa bata isip. Ibig sabihin, hindi siya bata isip, no? Ganon. Kung mapagmahal siya, maawain, ganon ka din. Kung ano yung personality mo, ganon din siya. Ganon ba yan? 50-50? Upright ba to? Hindi. Hindi yung personality ha. Hindi. Yung ugali lang. Yung ugali. Ugali ninyo. Ano yun? Matatawa kayo na pareho kayo ng ugali. Ganon. O matatawa lang kayo pag nagsama na kayo na pareho kayo ng ugali. Kunwari, kung may tupak yung isa, may tupak din yung isa. O kaya panay tawa yung isa panay tawa din. O, di ba? Magkakasundo talaga kayong dalawa niyan. And merong 6 of Cups dito. Pag nagkita kayo, talagang maging komportable kayo sa isa't isa. Magaan yung loob ninyo sa isa't isa. Maging malapit agad yung loob ninyo sa isa't isa. Makampante kayo. Para bang you will feel contented, relaxed, at peace, at ease, at home sa piling ng isa't isa. Ganon. You will feel safe sa piling ng isa't isa. Yes! You will also feel safe and secured sa piling ng isa't isa. Ayun. Oh my gosh. Siya ba? Pag nakita kayong dalawa, ma-attract ba siya sa'yo? Oo, ma-attract siya sa'yo. Pareho kayong dalawa. Pareho kayong dalawa. Ma-attract din siya sa'yo. Pag nakita kayong dalawa. Para lang kayong dalawa. Ano naman ang blessing from heaven pa. The King of the Ocean, order. There's order. Ano yan, mag-order yung God na ano? God ang mag-order na? Ay, oo. Kasi order, ay guys, the wheel of the fortune. The wheel of fortune. Mag-order na yung God na, ano yun, pag meeting na kayong dalawa, pag kitain na kayong dalawa, ganun. Oo, mag-order na yung God sa mga angels na, ay, ano nyo na yan. Pag meeting nyo na yung dalawang yan. Ibig sabihin, magkita na kayong dalawa. Ganun yun. Yun ang blessing ng God, no? Mag-order na ang God na mangyari na tong destiny na ma-unite kayong dalawa kasi di ba mag-twin flame kayong dalawa?
na mag-succeed na ma-unite na kayong dalawa. So, wala na makablock niyan kasi mag-order na nga yung God eh, na ma-unite na kayong dalawa. Oh my God. It's so exciting for the both of you. Pati ako na-excite pagka ganyan. Nakakatuwa siya, guys. Kapag ganyan. Ano message ng angels for you? Healing, healed, healer. Healing energy surrounds you and this situation. Hinihil ka ngayon. At nakasurround daw sa'yo ngayon. At sa situation nyo, ang healing energy. Ibig sabihin, hinihil ka. No? Yan. So, kilala ka na. Kilala ka na nito. Nitong twin flame mo, kilala ka na niya. Kilala ka na niya eh. Yes. At possessive siya sa'yo kasi 4 of possessive pa nga sa'yo to eh. Yung twin flame mo eh. Oh my gosh. Anong feeling sa'yo ng twin flame mo na yan? Ay. Upright ba to? Kaya, upright yan. Dito kasi tumamay. Travel. Ay, gusto ko niyang puntahan. Upright ba to? Alam. Oo, gusto ko niyang puntahan. 8 of Cups. Change. Para magkaroon ng pagbabago sa situation ninyo. Gusto ko niyang puntahan. Travel. O, itong 8 of Wands dito. So, ibig sabihin gusto ko niyang puntahan para magkaroon ng pagbabago. Change sa situation ninyo. Para magkita na kayo. Oh my gosh. At magbibigay na ng order yung God. Pag-meetin nyo na yung dalawang sabihin agad. So, mga angels. So, di ba? Bongga. Ano pa? Iniisip na yun ng twin flame mo sa'yo. Ayan. Ano iniisip ng twin flame mo sa'yo? True forever. Ace of Swords. Victory. Iniisip niyo yung magtagumpay talaga siya. No? Sa mga plans niya, sa mga balak niya, no? Na makapag-umpisa kayo ng na magkita na. Hindi. Na makapag-umpisa kayo ng relationship. Hindi. Na magtagumpay na mawala na lahat ng mga illusion, deceit na ginawa ng iba, lahat ng blockage. Ayun, magtagumpay sa ganun guys. Kasi specific talaga yun dito eh. Na mawala ng mga blockage, yung ginawa ng deceit, illusion ng iba, scheme, na pinag-separate kayo. Na gumawa sila ng mga, alam niyo, pinaghiwalay kayong dalawa. Or para hindi kayo magkita, para hindi kayo mabuo. May mga gumagawa kasi ng ganun. Mga evil yun. Mga inggitira, ganun. Mga gahaman, sakim, mga ganun kasi yung iba na yun. Pero, lagot sila, no? May hatol yun sa kanila. Lalo pag hindi sila nagbago. Sama kasi yung mga ganun eh. Ano naman ang sa kanila? Masama yung mainggit. Yung mang-harm ka dahil sa inggit pati. Basta masama yun, mainggit guys. Masama ang maging sakim. Evil yun. Meron yung mga tao na lahat nakukuha nila dito sa mundong to. Dahil gumagawa sila ng mga unfair, injustice sa kapwa nila. Sakim kasi sila, no? Ang ganda ng buhay nila. Yun nga lang, afterlife, doon naman sila sa impyerno. Forever sila doon. Kaya huwag maging sakim. Huwag maging inggitira. Huwag mang-harm. Dahil lang sa inggit, huwag gumawa ng scheme, deceit. Kasi pag nandun na sa impyerno, soli na pagsisisi. Diba? Ganun lang naman yun eh. So, ano ang
next na mangyayari kayo sa inyo dalawa. Ang ganda, guys. Oh my gosh. May maging generous. Magkakaroon ng equal give and take sa inyong dalawa. Of course, yung person mo, maging generous yan siya. Ano ba to? Upright ba to? 9 of Swords. Anxiety. Kasi mag-iisip yan sa'yo. Alam mo yun, parang to the point na parang hopeless na siya. Yun ang magpupush sa kanya na maging generous sa'yo. Na mag-invest sa'yo. Yan. Ano pa ang next? O kaya maging generous siya sa'yo. Mag-invest na siya sa'yo. Ano pa ang next na mga mangyayari sa inyo? 8 of Cups. Magkakaroon ng change. Bakit? Kasi mag-invest na nga siya sa'yo, di ba? Kaya nga, hangad niya magtagumpay na wala na yung mga blockage, yung mga madlang, maharang, mga illusion, deceit scheme na ginagawa ng iba para hindi kayo magkita, para hindi kayo mabuo. Oh. Kaya, change to dito yung 8 of Cups, no? Hindi pagtalikod, change yun dito. Iba siya sa ibang deck. Okay, iba-iba naman kasi yan. Magkakaroon na ng pagbabago sa situation ninyo. Kasi, ayan, mag-invest na yan sa'yo. At ano pa ang mangyayari? Kasi magkakaroon ng change. Upright ba yung, self-proposal. Hindi. May in reverse to eh. What's with the Knight of Cups in reverse here? Yung mga nanggagasip, yung mga nang-spy, yung mga kikichismis, yung mga gumagawa ng deceit sa inyo. Yung gumagawa daw ng deceit sa inyo para hindi nga kayo mabuo, para hindi kayo magkita. Hindi na nila ma-send yung sinisend nila yan sa inyo, yung mga sinusuyo nila sa inyo, sa person mo. Saan nila sinusuyo to? Sa inyo ng person mo? Sa inyo pareho ng person mo. May ginagawa ka silang mga deceit scheme, meron silang mga sinisend sa inyo, sinusuyo, mga ganyan. Hindi na daw nila ma-send yan sa inyo. Hindi nyo na matanggap yung mga sinusuyo nila. Basta ma-reject nyo na yan. No, yung kanilang mga sinusuyo. Kunwari, sinusuyo nila sa inyo na gamit yung mga palibadhangin, spells, witchcraft nila, manipulation, na wag, kunwari, yung person mo ang ginagawa nila ng ganyan. Na wag mo i-pursue, kunwari, ginagawa nila ng spell or palibadhangin, or bulong, mga ganun. Para wag kang i-pursue ng person mo, para wag mag-take na action yung person mo sa'yo, ganun. Mare-reject na ng person mo yun. Hindi niya na susundin yun. Hindi na yun masisend sa person mo, basta hindi na papasok sa person mo yun. Ganun ba yun? Hindi na papasok sa person mo yun ngayon. Parang automatic kasi yun nasisend sa utak ng person mo yan. Hanggang sa nagiging guarded na siya, naging defensive, naging cold. Ganun ang nangyayari. Kaysa na-influensyan yung isip, emosyon ng isang tao sa mga ginagawa ng iba na deceit and scheme. Yan ay yung mga illusion at deceit and scheme na mga ginagawa nila. Mga witchcraft yan siya, guys. Kadalasan, manipulation. Akala mo ay sarili mong desisyon. No? Akala ng person mo ay sarili niyang desisyon. Pero hindi pala. Pareho kayong dalawang ginagawa naman yan. Ano pa ang next na nangyayari sa inyo ng person mo na yan? Na twin flame mo? Ano kaya ito? Two of Swords. Crossroad. Sino tong
ma-stuck kayo ng person mo na twin flame mo, kayo ma-stuck. Ay hindi. Hindi kayo ang ma-stuck, kundi yung mga gumagawa ng para bang ma-bind sila. Stuck, ma-confuse, maging clouded yung isipan nila ng mga gumagawa ng deceit sa inyo at scheme na yan. Hindi. Na may ma-stuck, hindi kayo ng person mo ang ma-stuck ha. Yung mga gumagawa ng, yung mga sumusuyo sa inyo, yung mga nagsisend ng mga sinisend nila sa inyo. Ayan, yung mga sumusuyo na yan sa inyo ng mga sinisend nila ng mga spell yan, o palipad-hangin, bulong. Ano ba yung ginagawa nila? Spell. Yung sinusuyo nila. Spell nga, tama. Spell yan, guys. Continuous pa naman, committed sila sa ginagawa nila. Oh. Committed sila sa ginagawa nila, tuloy-tuloy. Ang sipag nila sa ginagawa nila, sinusuyo nila yung person mo, ibig sabihin sinasendan nila ng spell yan. Oh. Ganon din yung, parang inutusan nila ba? Gamit yung spell na maging defensive ka sa person mo. So yung person mo naman maging defensive ngayon sa'yo. Ikaw din, sabihin na maging defensive ka sa person mo, maging guarded ka. O, gamitan na ng spell yan. Kunwari sa picture mo, gawa nila ng ganyan. Na maging defensive ka. Maging guarded ka. Na maging cold ka sa person mo. Ganon din yung person mo sa'yo. Nasendan nila ng spell doon na utusan nila na maging cold ka sa person mo. Maging magtaas ka ng wall, mga ganon. Ganyan din yung gagawin ninyo. Parang diretsyo na kasi yan sa nyo sa isip ninyo, guys. Akala ninyo sarili nyong desisyon, pero hindi pala. May nang-influence. Merong nangungontrol. Yan na yung mga ginagawa ng pangontrol. Pang-influensya, manipulation sa isip ninyo. Ganon yung ginagawa ng iba. Madami niyan, tinuturo sa YouTube. Ewan ko sa TikTok kung meron ba. Sila to ngayon, yung ma-stuck. Hindi kayo ng person mo. Ma-stuck sila, parang ma-bind pati, ma-bind. In a crossroad, upright ba to? Upright pa lang. Ma-bind pati sila. At may mawawala sa kanila. There's loss. May mga mawawala sa kanila. Ano yun? Karma nila? Karma nila yun. Bad karma nila yun. May mawawala pati sa kanila. Kaya mas stuck sila kasi may mga mawawala sa kanila. Kasi sige sila pangialam sa inyo. Ewan ko kung anong mawala sa kanila. Hindi ko na kailangan tanungin. Bad karma daw nila yan. Maliban pa sa hatol. Lalo kung napaka-evil doer ng mayan, ay may hatol yan sa kanila. Afterlife. Diba? Yung tuwang-tuwa sila, no? Na kasi kinukontrol kayo, pinipigilan kayo. Yun pala kayo, hatol afterlife, impyerno. Yung hatol sa kanila. At may bad karma pa habang nabubuhay sila. Oh my gosh. What the heck? Heck. Ano pa? Huwag ka na tanungin kung impyerno ba yan o hindi. Kasi obvious naman. Pag mga ganyan. At ano ba umiiral sa mga yan? Bakit ginagawa nila kayo ng scheme and deceit ng person mo? Kagahaman nila? Dahil sa gahaman sila. Oh my gosh. At mukhang nagtutulong-tulungan sila o nagkakaisa. Basta, ano yun? Pinagtutulong-tulungan kayo? Pinagtutulong-tulungan kayo? Oh my gosh. Pinagtutulong-tulungan kayo. Kayong dalawa, ng person mo, pinagtutulong-tulungan ng mga witches. Ng mga evil na yan. Saan sila mapupunta? Sa impyerno? Yung mga gumagawa ng scheme and deceit sa inyo and witchcraft. Impyerno. Ay, ma-destroy sila doon sa impyerno. Tupukin sila. Destroy sila doon. Magkakaroon ng distraction. Sa soul pa naman nila.
Sa impyerno sila mapupunta. Dahil sakim sila, gahaman sila. Oh my gosh. Nainggit sila, nainggit sa'yo. Oo, nainggit sila sa'yo pati. Nainggit sila sa'yo kasi dahil siguro sa kapalaran mo o dahil sa kung anong meron ka, pero nainggit pati sila sa'yo. O maybe yung iba nainggit sa person mo, pero marami sa kanilang nainggit sa'yo. Marami sa kanilang nainggit sa'yo. Dahil maswerte ka. Saan? Sa person mo na yan. Maswerte ka daw sa person mo na yan. See? Kaso lang may impyerno sila yun. Magkakaroon ng distraction sa kanila. May impyerno daw sila. Akala nila ay joke-joke yung impyerno. Akala nila ay masaya lang sila na ibaliwala ng God ang mga ginagawa nilang deceit at scheme. Hindi. May impyerno sila. Kasi ito, nakadestin kasi to, the wheel of fortune. Mag-order pa nga yung God na pagsamahin na kayo eh. Tapos harang-harang sila, gagawa sila ng deceit at scheme. Oh my gosh. Evil, witchcraft. Pag napanood ba nila to, alam nilang sila yan. Yung mapunta sa impyerno. Yes, alam nila na sila mapunta sa impyerno. Yun. So, ito na lamang guys for collective reading kasi alam nila yung ginagawa nila eh. Hindi nila ma-deny yan. Alam nila kung gaano sila kagahaman, ka-deceitful, at hindi makatwiran ang ginagawa nila. So, yan na lamang guys for collective reading.